Habang naglalaba si Aling Buendia sa tapat ng kanilang kubo, dumating ang mga tita niya. Mukhang mainit ang ulo ng mga to, base sa ayos ng mga mukha nila. Buendia! Nasaan na yung anak mo? Sigaw ni Tita Merly. May naghahanap sa kanya rito kanina. Mga lalaki naka-uniforme, ano bang ginagawa ng batang yun? Baka naman kung ano-anong illegal ang pinapasok niyan para lang magkapera, ha? O wala pong ginagawang masama si Ninyo. Pagtatanggol naman ni Aling Buendia. Wala. Bakit parang hindi na siya madalas mangalakal? Saan kukuha ng pambili ng pagkain yan? Baka naman nagnanakaw na yan, ha? Huwag niyo kaming idadamay kapag pinasok kayo ng mga pulis dito. Dagdag pa ni Tita Glo. Eksaktong dumating naman si Nino mula sa labas at hindi na rin naman siya nagulat na makita ang dalawang ginang doon. Bakit po, tita? Ano hong kailangan ninyo? Ayan na pala ang dakilang magnanakaw. Turo ni Tita Merly. Nino, sabihin mo nga ang totoo. Saan mo kinukuha ang pambili niyo ng bigas, ha? Kasi balita ko, nakabili ka ng bagong sapatos. Kahit peke pa yan, saan galing ang pera? Pinagtrabahuhan ko po yon. Simpleng sagot ni Nino. Trabaho? Sino naman ang kukuha sa'yo? Basorero ka lang, Nino. Huwag kang magpanggap na may disente kang trabaho. Yung amoy mo, amoy basura pa rin. Panlalait ni Tita Glo. Biglang may narinig silang malakas na busina mula sa kalsada. Isang itim tsaka kumikinang na SUV ang huminto sa tapat ng eskinita. Lahat ng mga kapitbahay nila ay napatingin doon. Lalong-lalo na ang tita ni Nino na halatang kuryoso at animong nagulat din. Bihira lang ang ganong kagandang sasakyan sa lugar nila kaya naman hindi nila maiwasang mapataas ang kilay. Sino yan? Baka bibili ng lupa kay na kapitan. Sagot naman ni Tita Merly na biglang nag-ayos ng kanyang buhok at nagbabaka sakaling may mayamang lalaki ang lalabas. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Isang lalaki na ka-uniforme ng driver ang lumabas tsaka naglakad patungo sa kinaroroonan ni Nino. Yumuko ito ng bahagya kay Nino. Sir Nino, handa na po ang sasakyan. Nakahanda na rin po lahat sa lilipatan ninyong bahay. Saad ng driver na ikinagulat naman ng lahat. Hello po! Welcome back to our channel. Kamusta ho kayo? Magandang gabi, magandang umaga, magandang hapon. Anong oras niyo ho pinapanood itong video na to? At taga saan po kayo? Paki-comment naman po sa baba para malaman ko kung hanggang saan umaabot itong mga kwento natin. At weekend na naman. Happy weekend po sa inyong lahat. Sana po ay muli tayong makapagpahinga ngayong weekend para meron tayong panibagong lakas para next week. Ano ho? Anyway, at dahil weekend na naman, hayaan niyo akong handugan na naman kayo ng panibagong kwento. At ang bida ng kwento natin ngayong araw ay si Nino. Handa ka na bang malaman kung anong kwento meron si Nino? At kung ready ka na, magsimula na tayo. Maingay ang buong barangay dahil nga sa fiesta nung mga oras na yon. Kahit saan ka tumingin, may mga banderitas na makukulay. May mga sound system na nagpapatugtog ng malalakas sa kanta. Tsaka higit sa lahat, amoy na amoy ang halimuyak ng masasarap na pagkain na niluluto sa kapitbahay. Pero sa maliit na barong-barong sa dulo ng eskinita, tanging tunog lang ng kumakalam na sikmura ang naririnig ni Nino noong mga oras na yon. Nakaupo siya sa tapat ng kanilang pinto. Nakatingin sa malayo, habang pinagmamasta ng mga usok na lumalabas mula sa kusina ng kanyang mga tita na nakatira di kalayuan sa bahay nila. Nino anak, halika muna dito sa loob. Huwag mo munang tingnan yan, lalo ka lang magugutom. Tawag ng kanyang nanay na si Aling Buendia. Nay, amoy na amoy ko po yung lechon ni na Tita Merly. Ang bango po talaga. Parang ang sarap-sarap singhutin. Sagot ni Nino habang nilulunok ang sariling laway.
Walang ibang nagawa si Aling Buendia kung hindi ang mapahinga ng malalim bago lumapit sa anak. Alam niyang magmula umaga pa walang laman ng tiyan ng anak niya kaya mas lalo lang siyang nakaramdam ng lungkot para sa sitwasyon nilang dalawa ng anak niya noong mga oras na yon. Pasensya na anak ha. Alam mo namang wala tayong nakalakal ngayong araw kasi umulan kaninang madaling araw. Wala tayong benta sa junk shop kaya wala tayong pambili ng bigas. Saad ni Aling Buendia. Okay lang po, Nay. Baka mamaya ho, bigyan naman tayo ni na tita. Fiesta naman eh. Imposible namang hindi nila tayo maalala, di ba? Puno ng pag-asang sabi ni Nino bago siya muling sumilip sa mga tao sa labas. Lumipas ang mga oras. 12:00 ng tanghali, puno ang bahay ng mga tita ni Nino ng mga bisita. Naririnig nila ang tawanan, ang kalansing ng mga plato, tsaka ang ingay ng mga taong nagkakasiyahan. Pero walang kumatok sa pinto nila. Walang nag-abot ng kahit isang platong pansit o isang perasong karne man lang. Nay, mag-aalas-dos na. Baka nakalimutan lang nila tayong bigyan. Gusto niyo po bang puntahan ko na lang sila? Kahit konting ulam lang, hihingi ako para may maiulam tayo sa bahaw. Suhestyon ni Nino. Naku, wag na anak. Nakakahiya naman. Hayaan mo na sila. Baka busy lang sila kaya hindi nila tayo naaalala. Pigil ni Aling Buendia. Pero kitang-kita sa mga mata niya ang lungkot tsaka gutom. Hindi nakatiis si Nino nang makita iyon. Tumayo siya, tsaka naglakad patungo sa bahay ng kanyang tita Merly na ilang metro lang ang layo. Pagdating niya sa gate, nakita niya ang mga pinsan niyang nagtatakbuhan habang may hawak na malalaking hita ng manok. Tita Merly, mahiyain niyang tawag habang nakasilip sa pintuan. Lumabas si Tita Merly na may hawak na pamaypay habang pawis na pawis dahil sa dami ng mga bisita. Oh, Nino, bakit ka nandito? Tanong nito sa kanya bago siya nito pinagmasdan magmula ulo hanggang paa. Kita mo ang dami ng bisita rito, tapos pupunta ka ng ganyan ang ayos mo tsaka amoy mo. Nakakahiya naman sa mga bisita. Nako Nino, umuwi ka na. Siksi ka na nga rito tapos makikisiksik ka pa. At tita, kasi po kaninang umaga po kami hindi kumakain ni nanay. Baka po sana pwedeng humingi kahit konting ulam lang. Kahit yung mga tira-tira na lang po, okay lang naman ho sa amin. Pakiusap ni Nino habang nakayuko. Biglang nagbago ang mukha ng tita niya nang marinig iyon. Base sa tingin nito sa kanya, mukhang kinukutsa pa siya nito. Lalo na nang marinig nito ang dahilan niya sa pagpunta roon. Ano naman ngayon kung hindi pa kayo kumakain? Kasalanan ba namin yon? Natatawa pa nitong asik sa kanya na ikinayuho na lamang ni Nino ng mga oras na yon. Puro kahingi. Nino, fiesta ngayon. Ang mahal ng mga bilihin. Itong lechon na to, ang baga namin to ng mga tita mo. Wala ka namang inambag dito, diba? Tapos ngayon, hihingi ka. Kahit konti lang po, tita. Gutom na po kasi si nanay. Pagmamakaawa pa ni Nino. Ayan ang hirap sa inyo eh. Nito ng mga oras na yon ay nakapamewang na sa harap niya. Puro kayo hingi ng nanay mong inutil. Kung nag-aral ka na mabuti. Tsaka hindi ka lang basta nangangalakal dyan sa lansangan ha. Baka may pambili sana kayo dapat ng pagkain ngayon. Pabigat lang kayo sa pamilya natin, alam mo ba yon? Palibhasa kasi, hindi kayo nagsisipag. Umalis ka na nga rito, baka makita ka pa ng mga bisita ko. Nakakahiya, ang dumi-dumi mo. Taboy sa kanya ni Tita Merly. Eksaktong lumabas din ang isa pa niyang tita, si Tita Glo. Sino na naman ba yung kaaway mo, Merly? Tanong nito. At agad naman na napangisin na makita si Nino na nasa harapan nito. Oh, si Nino na naman? Aba, ang aga-aga mo namang namamalimos. Nino, doon ka nga lang sa kalsada mamalimos. Baka doon may magbigay pa sa'yo. Huwag ka ditong mahingi sa amin. Para sa mga espesyal na bisita lang tong pagkain dito. At hindi para sa mga katulad ninyong pabigat. Pang-aalipos na pa nito.
Umalis si Nino, naluhaan ng mga mata. Hindi na nga siya binigyan ng mga to. Nagawa pa siya nitong pagsalitaan ng hindi maganda kaya naman doon mas lalong nakaramdam ng galit si Nino para sa mga tiyahin niya. Bumalik siya sa kanilang maliit na barong-barong na bagsak ang balikat. Nadatan niya ang nanay niya na nakaupo sa sahig at may hawak na plastic na supot. "Oh, anak, may nakuha ka ba?" Tanong ni Aling Buendia. Umiling si Nino na nung oras na yon ay animong naiiyak na. "Pinagtabuyan lang po nila ako, Nay. Sinabihan pa po akong pabigat tsaka tamad kaya ganito lang ang buhay natin." Malungkot niyang kwento. Napaiyak rin si Aling Buendia tsaka niyakap ang anak. "Pasensya na ha, Nino. Pasensya na kung ito lang ang buhay na naibigay ko sa'yo. Pero huwag ka mag-aalala. May nahanap naman ako dito sa sulok ng cabinet. Buti na lang nga may natira pa tayong tinapay nung isang araw." Saad ni Aling Buendia. Inilabas ni Aling Buendia ang 4 na pirasong pandesal. Nang tingnan nito ni Nino, may mga itim tsaka berdeng batik-batik na ito sa gilid. Inaamag na ang tinapay at may amoy na rin na hindi ka nais-nais. Nay, may mga amag na po to. Baka sumakit po ang tiyan ninyo." Babala ni Nino. "Kakayurin ko na lang yung amag, anak. Mas okay naman na to kaysa walang laman ng tiyan natin. 3:00 na ng hapon, no? Himantayin tayo sa guto niyan." Saad ni Aling Buendia habang maingat na tinatanggal ang amag gamit ang kanyang mga daliri. Habang kinakain nila ang matigas tsaka inaamag na tinapay, isang boses ang narinig nila mula sa labas kasabay ng mahinang katok sa pintuan nila. "Aling Buendia? Nino? Tao po!" Si Aling Tiktika pala, ang kanilang kapitbahay na hindi naman nila kamag-anak pero laging nagmamalasakit sa kanila. May hawak siyang isang mangkok na may takip ng pagbuksan siya nito ng pinto na mag-ina. "Oh, Aling Tiktika? Bakit po?" Tanong ni Aling Buendia habang pinupunasan ang kanyang luha. "Naisip ko lang kayo. Alam ko kasing wala kayong handa ngayon. May tira pa naman kaming ulam dito. Hindi naman namin mauubos to, nilagang baka to, baka gusto nyo. Mainit pa to. Masarap ipasabaw sa kanin." Saad ni Aling Tiktika na may ngiti sa labi. Abot langit ang pasasalamat ni Aling Buendia nang tinanggap niya ang mangkok. "Naku, maraming salamat po, Aling Tiktika. Hulog po kayo ng langit sa amin. Sakto po talaga, tinapay lang yung kinakain namin." Saad ni Aling Buendia. "Walang anuman, Aling Buendia. Alam ko namang mahirap ang buhay sa ngayon. Pero huwag tayong susuko, ha? Sige na, kumain na kayo habang mainit pa. Nino, ubusin mo yan ha para lumakas ka." Sabi ni Aling Tiktika bago umalis. Habang kumakain sila ng binigay na ulam, tiningnan ni Nino ang nanay niya. "Nay, balang araw, kapag yumaman ako, hindi na tayo kakain ng inaamag na tinapay, tsaka yung mga taong tumulong sa atin gaya ni Aling Tiktika, hindi ko sila kakalimutan. Bibigyan ko siya ng malaking balato." Pangako ni Nino, dahilan upang matamis na ngumiti si Aling Buendia. Sana nga anak. Sana, sagot niya. Sa labas ay patuloy ang tawanan ng mga tita niya. Yung hapong yon, habang ninanamnam ang sabaw ng nilaga, itinanim ni Nino sa kanyang puso ang bawat salitang mapait na binitawan ng kanyang mga kamag-anak. Bawat amag na nakita niya sa tinanapay ay nagsilbing paalala na balang araw magbabago rin ang takbo ng kanilang buhay. Pero sa ngayon, kailangan muna niyang tiisin ang bawat pangungutya dahil alam niya sa sarili niyang hindi naman dito matatapos ang lahat. Lumipas ang ilang taon na para bang nakaguhit na sa tadhana ni Nino tsaka ni Aling Buendia ang hirap. Ang dating bata na nangangarap lang sa tapat ng pintuan ni Merly ay isa na ngayong binata. Pero ang suot niyang damit ay butas-butas pa rin, tsaka ang kanyang mga kamay ay puno pa rin ng kalyo mula sa pangangalakal. Araw-araw, bitbit ang kanyang sako, nililibot ni Nino ang mga kalsada para maghanap ng plastik na bote.
lata, tsaka kung ano-anong pwedeng ibenta sa junk shop. Tanghali na noon habang tirik na tirik ang araw, hinalungkat ni Nino ang isang tumpok ng basura sa gilid ng kalsada. Uhaw na uhaw siya, tsaka ang tanging baon niya lang ay isang bote ng tubig na galing sa gripo ang laman. Habang hila-hila ng kanyang sako, napansin niyang isang kulay dilaw na papel na nakatiklop sa pagitan ng mga tuyong dahon sa gilid ng gutter. Ano to? Bulong ni Nino sa sarili bago lumapit doon. Nang pulutin niya ito, laking gulat niya nang makitang 20 pesos iyon. Medyo marumi na to tsaka may konting punit. Pero 20 pesos pa rin to. Para sa isang katulad niya na minsan ay 5 piso lang kinikita sa buong umaga, malaking bagay na 20. Swerte, may pambili na ako ng tinapay para sa amin ni nanay. Hindi na amag yung kakainin namin ngayon. Nakangiting sabi ni Nino habang pinupunasan ng pawis sa noo. Naglakad siya patungo sa kanto kung saan may panaderya. Pero habang naglalakad, nadaanan niya ang isang maliit na pwesto ng Lotto outlet. Nakita niya ang mahabang pila ng mga taong nagbabakasakali doon. Tumigil si Nino sa harap ng outlet. Sa totoo lang, wala siyang kaalam-alam sa sugal. Hindi niya alam kung paanong tumaya o kung anumang numero na tatayian niya. Pero bigla siyang nakaramdam ng kakaibang udyok sa kanyang dibdib. Udyok na para bang sinasabing itaya niya yung 20 pesos na yon. Paano ko ito na yung sinasabi ni nanay na swerte? Saad niya sa isip niya. Tiningnan niya ang 20 pesos sa kamay niya. Kung ibibili niya to ng tinapay, mawawala agad ang gutom nila ngayon. Pero bukas, gutom na naman sila. Pero kung itataya niya to, baka, at malabong baka, magbago ang lahat. Pumasok si Nino sa loob ng outlet, nawala sa sarili. Ang lahat ng tao doon ay nakatingin sa kanya dahil sa amoy niya at saka sa suot niyang maruming t-shirt. Isang babaeng nakasuot ng maayos na damit. Marahil ay empleyado sa malapit na opisina ang napatingin sa kanya at saka bumulong sa kasama. Kuya, bakit ka tumataya? Tanong ng babae kay Nino habang nakapila sila. Nangangalakal ka lang, 'di ba? Bakit hindi mo na lang ipambili ng pagkain yung 20 mo? Sayang lang yan. Wala namang nananalo dyan. Tumingin si Nino sa babae. Gusto ko lang pong magbakasakali, ma'am. Baka sakali lang po na para sa amin to. Aniya. Umiling ang babae tsaka tumawa ng mahina. Nako, iho. Para kang sumuntok sa buwan yan. Marami nang mas mayaman sa'yo ang tumaya dyan pero nauwi lang sa wala. Mas mabuti pang busugin mo na lang ang tiyan mo kaysa umasa sa imposible. Nito bago naglakad palayo. Hindi naman sumagot si Nino. Nang siya nang nasa tapat ng counter, binigyan siya ng teller ng slip. Anong numero, Noy? Sandaling natigilan si Nino. Wala naman siyang paboritong numero. Pero bigla niyang naaalala ang kanyang tatay na namatay noong bata pa siya. Naalala niya ang petsa kung kailan sila naiwang mag-ina. Itinaya niya ang mga numerong base sa petsa ng pagkamatay ng kanyang tatay tsaka ilang mahalagang petsa sa buhay nila ni Aling Buendia. Inabot niyang 20 pesos na nahanap niya sa kalsada pagkatapos niyang ilista ang mga numero. Sana, tulungan mo kami, Tay. Bulong ni Nino habang hinahawakan ng maliit na ticket na inabot sa kanya. Pag-uwi niya sa bahay, hindi niya sinabi sa nanay niya na ginastos niya yung 20 sa loto. Alam niyang magagalit to dahil pambili na sana yon ng pagkain. Kinagabihan, pumunta si Nino sa bahay ni Aling Tiktika. Si Aling Tiktika lang ang may maliit na TV sa kanilang lugar. Tsaka, pinapayagan naman silang manood doon, paminsan-minsan. O Nino, bakit parang hindi ka mapakali dyan? Tanong ni Aling Tiktika habang nagtatahi ng mga sirang damit. Ay, wala po, ante. Gusto ko lang pong makibalita sa mga balita ngayon. Sagot ni Nino. Pero ang totoo, hinihintay niya ang draw ng loto.
Nagsimula ng bolahan sa TV. Isa-isang lumabas ang mga bola sa screen. Unang numero, tumamang kay Nino. Pangalawang numero, pasok pa rin. Napahawak ng mahigpit si Nino sa ticket na nakatago sa bulsa niya. Pangatlo, pang-apat, pang-lima, tsaka ang huling numero. Lahat ng 6 na numero na lumabas sa TV ay eksaktong-eksakto sa hawak niyang papel. 300 tsaka 50 milyong piso para sa nag-iisang nanalo. Anunsyo ng host sa TV. Doon na napatayo si Nino. Parang tumigil ang mundo niya sa narinig. Nanigas ang kanyang buong katawan habang nakatitig sa screen. Hindi siya makapaniwala. Yung 20 pesos na nahanap niya sa basura, naging 300 tsaka 50 milyong piso. Nino, anong nangyayari sa'yo? Parang nakakita ka ng multo ah. Biro ni Aling Tiktika. Imbes na sumagot, biglang nagtatatalon si Nino sa tuwa. Oh, yes! Maraming salamat! Maraming salamat po! Sigaw niya bago niya niyakap ang ginang. Agad siyang kumaripas ng takbo palabas ng bahay ni Aling Tiktika. Tsaka mabilis na bumalik sa kanilang barong-barong. Nadatnan niya si Aling Bendia na naghahanda na para matulog. Nay! Naigising po! Sigaw ni Nino habang niyayakap ang nanay niya. Oh, bakit Nino? Anong nangyari sa'yo? May sunog ba? Bakit ka sumisigaw? Tarantang tanong ni Aling Bendia. Nay, nanalo tayo. Nanalo ako sa loto. 350 million, Nay. Mayaman na tayo. Bulong ni Nino pero puno ng emosyon. Napakunot ang noo ni Aling Bendia sa narinig. Ano bang pinagsasasabi mo anak? Baka gutom lang yan. Saan ka naman kukuha ng pantayan ng lotto ticket kung totoo man yan? May nahanap akong 20 kanina, Nay. Itinaya ako sa petsa ng pagkamatay ni tatay. Nakita ko, nanood ako sa TV kina Aling Tiktika. Lumabas lahat ng numero ko, Nay. Hindi na tayo maghihirap, Nay. Sigaw pa ni Nino. Nang makita ni Aling Bendia ang ticket, tsaka ang seryosong mukha ng anak, bigla siyang napaupo. Napahagulgol siya sa iyak habang yakap si Nino. Diyos ko, totoo ba to? Totoo na ba to? Shh, Nay, huwag po kayo maingay. Baka marinig tayo ng mga kapitbahay o ni na tita. Delikado po kapag nalaman nila agad. Atin-atin lang muna to. Babala ni Nino habang pinupunasan ng luha ng nanay niya. Nangiinig ang kamay ni Aling Bendia habang hinahawakan ng ticket. Anak, hindi ko akalain. Akala ko, hanggang kamatayan na tayo rito sa dumi. Hindi na po mangyayari yon, Nay. Pangako, lahat ng panalait sa atin, matatapos na dito. Pero sa ngayon, kailangan na nating maging maingat. Huwag na huwag nating ipapahalata na may pera na tayo. Sabi ni Nino habang nakatingin sa butas-butas nilang bubong. Hindi nakatulog ang mag-ina ng gabing yon. Sa loob ng madilim tsaka mainit na lang bahay, habang ang mga tita nila ay sarap na sarap sa tulog sa kabilang bahay. Si Nino naman ay nagpaplano na. Alam niyang magbabago ang lahat. Pero kailangan niyang gawin ito sa tamang paraan. Yung 20 pesos na suntok sa buwan na sinasabi nila ay tumama sa gitna ng target. Tsaka ang bawat amag na tinapay na kinain nila noon ay magiging alaala na lang ng isang kahapong hindi na nila muling babalikan. Matulog na po tayo, Nay. Bukas, magsisimula na tayong bagong buhay natin. Bulong ni Nino. Pero alam niya, bago ang lahat, may mga aral pa siyang dapat ituro sa mga taong tumalikod sa kanila noong walang-wala sila. Hindi naman nakatulog si Nino ng gabing yon. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang maliit na peraso ng papel na hawak niya. Sa bawat sulyap niya sa numero, para bang bumibilis ang tibok ng kanyang puso. 350 million pesos. Hindi niya ma-imagine kung gaano karaming pera yon. Kung bibilangin niya yon ng isa-isa,
baka ba aabutan siya ng ilang taon. Pero sa gitna ng matinding kaba tsaka saya, nangingibabaw sa kanya ang takot. Takot na baka manakawan siya. Takot na baka mawala ang tiket. Tsaka takot na baka malaman ng mga tita niya bago pa sila makalayo. Nay, kailangan nating mag-ingat. Bulong ni Nino kay Aling Buendia habang nakaupo sila sa papag sa gitna ng dilim. Tanging ang liwanag lang ng buwan na tumatago sa butas-butas na lang bubong ang nagbibigay ng aninag sa loob ng bahay. Ano bang gagawin natin, anak? Nanginginig pa rin ang mga tuhod ko. Parang panaginip lang lahat ng to eh. Sagot ni Aling Buendia na nakayakap sa kanyang sarili. Una sa lahat, itatago ko to sa lugar na hindi nila maiisip, sabi ni Nino. Kinuha niya ang kanyang lumang medyas na butas ng sakong pero malinis pa naman. Itinupi niya ng maayos ang loto ticket tsaka isinilid ito sa loob. Isinuot niya ang medyas tsaka tinalian pa to ng tali sa itaas para siguradong hindi mahuhulog. Dito lang to, sa loob ng sapatos ko. Hindi ko to huhubarin kahit matutulog na ako. Paano yung mga tita mo? Siguradong magtataka yung mga yun kapag hindi ka na nakikitang nangangalakal bukas. Nag-aalalang tanong naman ng nanay niya. Hayaan mo sila, Nay. Mag-empake na po kayo. Huwag kayong magdadala ng maraming gamit, ha? Yung mga importante lang. Yung mga damit nating butas-butas, iwan na natin yan dito. Lilipat na tayo, Nay. Hindi na tayo titira sa eskinita na to. Seryoso ang saad ni Nino. Napatingin naman si Aling Buendia sa paligid ng kanilang maliit na bahay. Kahit na mahirap sila, dito na sila tumanda. Anak, baka naman nagkakamali lang tayo. Baka hindi naman talaga tayong nanalo. Baka sadyang pinaglalaroan ng tayo ng tadhana. Nay, napanood ko nga sa TV ni na Aling Tiktika, diba? At hindi ako pwedeng magkamali. Sakto ang lahat ng numero. Magtiwala lang po kayo sa akin. Mag-empake na kayo. Aalis tayo rito bukas na bukas din. Kinaumagahan ay maagang gumising si Nino. Hindi siya kumain ng almusal dahil wala naman silang pagkain. Pero hindi niya naramdaman ang gutom ng mga oras na yon. Ang tanging nasa isip niya lang ay ang makarating sa office ng PCSO. Nagsuot siya ng isang lumang hoodie na may mancha ng langis, tsaka isang itim na face mask. Hinila niya ang hood para matakpan ang kanyang mukha. Nay, dito lang kayo sa loob, huwag kayong lalabas. Kapag may kumatok, huwag niyong bubuksan. Babalik agad ako bago magdilim. Bilin ni Nino bago siya lumabas ng bahay. Naglakad si Nino ng mabilis. Umiwas siya sa mga matang pwedeng makakilala sa kanya. Nang dumaan siya sa harap ng bahay ni na Tita Merly, nakita niya itong nagwawali sa tapat. Oh, Nino! Saan yung larga mo at nakabalot ka yata? Magnanakaw ka ba? Sigaw ni Tita Merly habang tumatawa ng nakakaasar. Hindi sumagot si Nino sa mga binayon niya at sa halip ay itinuloy lang niya ang paglalakad. Ramdam niya ang init ng tiket sa loob ng kanyang medyas. Bawat hakbang niya ay parang hakbang patungo sa kalayaan. Sumakay siya ng bus. Pagkatapos ay MRT, hanggang sa makarating siya sa tapat ng building ng PCSO. Napahinto si Nina sa tapat ng malaking gate. Maraming security guard na may mahahabang baril. Tumingin siya sa kanyang sarili. Maruming sapatos, kupas na hoodie, tsaka amoy araw. Mukha siyang taong grasa na naligaw sa gitna ng mga disenteng tao. Hoy boy, saan ka pupunta? Bawal tumambay dito. Sita sa kanya ng isang gwardya. Huminga ng malalim si Nino tsaka lumapit sa gwardya. Dito po bang kukuha ng premyo sa loto? Mahina niyang tanong. Tinitigan siya ng gwardya mula ulo hanggang paa sabay tawa. Bakit? Nanalo ka ba? Baka naman doon ka lang sa wedding nanalo, ah. Doon ka sa small outlet mag-claim yan, wag dito.
Nito habang natatawa. Hindi naman natinag doon si Nino. Inilabas niya ang dulo ng ticket mula sa kanyang medyas. Sapat lang para makita ng guard ang logo tsaka ang petsa. Nanalo po ako sa jackpot kahapon, sir. Aniya. Biglang natigilan ng gwardya nang makita iyon. Nawala ang ngisi sa mukha nito tsaka napalitan ng gulat. Agad itong tumayo ng tuwid tsaka binuksan ang maliit na pinto sa gilid. Ay, pasok ka sir. Pasensya na po. Dito po. Dumiretso lang po kayo sa loob. Turo nito sa kanya. Sa loob ng opisina, naging mabilis ang lahat pero parang napakabagal iyon para kay Nino. Pinapirma siya sa likod ng ticket. Kinuha ang kanyang valid ID. Mabuti na lang at may luma siyang student ID tsaka barangay clearance. At sinure yung ticket sa isang makina. Nang kumpirmahin ng teller na valid nga ang ticket, dinala siya sa isang private room. Doon, kinausap siya ng isang opisyal. Congratulations, Nino. Ikaw ang nag-iisang winner ng 350 million pesos. Pagkatapos ng tax, ito ang matitira sa'yo. Saad nito sa kanya. Ipinakita sa kanyang isang papel na may napakahabang numero. Kahit may bawas na dahil sa train law at tax, sobra-sobra pa rin yon para sa kanila ng nanay niya. Gusto ko po sana i-check na lang lahat. Tsaka kung pwede po, huwag niyo na pong ilabas ang pangalan ko, ang picture ko sa balita. Gusto ko po ng privacy. Pakiusap ni Nino. Walang problema sir, talagang pinoprotektahan namin ang identity ng mga winners para po sa security ninyo. Sagot pa ng opisyal. Paglabas ni Nino sa building, hawak niya na ang isang tseke na nakapangalan sa kanya. Parang lumulutang siya sa ulap sa matinding kaba tsaka pressure. Hindi niya alam kung paano siyang nakauwi. Pero pagdating niya sa kanilang eskinita, hapon na. Madilim na ang paligid pero mas maliwanag pa sa sikat ng araw ang nararamdaman niya. Pagpasok niya sa bahay, ay doon nadatnan niya ang kanyang nanay na kaupo sa tabi ng kanilang mga lumang bag. Nino anak, nakabalik ka na pala. Kamusta ang lakad mo? Hindi nagsalita si Nino. Inilabas lang niya ang tseke at pinakita kay Aling Buendia. Hindi naman marunong masyado magbasa ng malaking numero ang nanay niya, pero nang makita niya ang tatak ng bangko, tsaka ang perma ng mga opisyal, muli siyang napahagulgol. Nay, tama na pong pag-iyak ninyo. Bukas na bukas, pupunta tayo sa bangko. Tsaka pagtapos nun, hindi na tayo babalik dito. Pero bago tayo umalis, may isang pabor lang po akong hihingin sa inyo. Sabi ni Nino habang nakatingin sa labas, kung saan naririnig ang boses ng kanyang mga tita na nag-uumpukan. Ano yon anak? Huwag nating ipapaalam sa kanila. Kahit na anong mangyari. Huwag tayong aamin na mayaman na tayo. Saad ni Nino. Gusto kong makita kung hanggang saan ang kayang gawin ng mga taong yan sa atin habang akala nila wala tayong kalaban-laban. Hayaan nating isipin nila na nananatili tayong basura sa paningin nila at doon natin malalaman kung sino nga bang totoong tao sa atin. Maliwanag ni Nino na may halong pait tsaka determinasyon. Sige anak, kung yan ang gusto mo, susunod ako. Hahayaan ko silang maliitin tayo hanggang sa huli. Pagsang-ayon ni Aling Buendia. Niyakap ni Nino ang kanyang nanay. Sa gabing iyon, habang nakatago ang kayamanan sa ilalim ng kanilang lumang higaan, alam ni Nino na ang totoong laro ay nagsisimula pa lamang. Lumipas ang ilang linggo mula nang makuha ni Nino ang premyo. Sa labas ay mukhang wala namang nagbago. Nakasuot pa rin siya ng kupas na t-shirt, tsaka si Aling Buendia ay suot pa rin ang kanyang duster na may tahi-tahi na ang gilid. Pero sa loob ng kanilang maliit na barong-barong, may mga dokumentong nakatago na nagpapatunay na pagmamay-ari na nila ang isang lupain sa isang sikat tsaka magandang subdivision kung saan kasalukuyang itinatayo ang kanilang mansyon. Palihim na nakikipag-usap si Nino sa mga architect
tsaka contractor. Gamit ang isang bagong cellphone na lagi niyang tinatago sa ilalim ng sahig. Hapon na noon, nagkaroon ng maliit na celebration sa tapat ng bahay ni na Tita Merly. Birthday iyon ni Tita Glo. Tsaka gaya ng inaasahan, nag-imbita sila ng maraming tao pero hindi kasama ang mag-inang Nino tsaka Buendia. Kahit na ganon, dahil magkakadikit ang mga bahay, hindi maiwasan na madamay sila sa ingay tsaka sa utos ng mga ito. Hoy Buendia, halika nga rito! Sigaw ni Tita Glo mula sa kanilang garahe habang nagkakantahan sa karaoke. Lumabas si Aling Buendia na bakas ang pagod sa muka. Bakit, Glo? Aba, Buendia, huwag mo kaming tignan ng ganyan ha. Birthday ko ngayon. Dapat masaya ka para sa akin. O eto, tambak na mga hugasin sa loob. Yung mga kinainan ng mga bisita kaninang tanghalian, pakiasikaso naman. Alam mo naman, masakit ang bewang ko. Utos ni Tita Glo habang humihigop ng malamig na beer. Glo, marami pa akong ginagawa sa loob ng bahay namin Naglalaba pa ako. Mahinang sagot ni Aling Buendia. Dito naman na sumingit si Tita Merly na lumabas mula sa kusina na may hawak na baso ng juice. Nako, Buendia, ang arte mo naman. Para namang hindi ka namin tinutulungan noong araw. Yung mga pinaglumaang damit ng mga anak ko, kanino ba napupunta? Sa anak mo, 'di ba? Kaya huwag ka nang tumanggit dyan kapag inuutusan ka namin. Ngayon, hugasan mo na yan doon. Maswerte ka nga nakakaamoy ka ng masarap na ulam dito sa amin. Kesa naman doon sa bahay nyo na amoy alikabok na nga, amoy pangkanal. Saad nito, bago magalpak sa pagtawa. Kasama ng mga kaibigan niya. Nakatayo lamang si Nino sa gilid habang naririnig yung lahat. Gusto na niyang sumabog. Gusto na niyang ilabas ang checkbook niya para isampal sa kanila na kaya niyang bilhin ang buong bahay nila, pati na ang lupang kinatatayuan nito. Pero, bago pa siya makakilos, hinawakan ni Aling Buendia ang braso niya tsaka tiningnan siya ng makahulugan. Hayaan mo na sila, Nino. Hayaan mo na lang silang isipin na walang-wala pa rin tayo. Diyan mo makikita kung sino ang tunay na nagmamahal sa atin. Bulong ng kanyang nanay. Napilitan si Nino na manahimik kahit sa loob-loob niya ay nakakaramdam na rin siya ng inis ng mga oras na yon. Sumunod sila sa loob ng bahay ng tita nila. Sa kusina ay sinalubong sila ng bundok ng mga plato na may mga tira-tirang pagkain. Habang naghuhugas, naririnig nila ang panalait ng mga tita nila sa sala. Nakakaawa talaga yung si Buendia, sabi ni Tita Merly sa isang bisita. Sapat na para marinig naman sa kusina. Walang ambisyon sa buhay. Yung anak naman niya, kala mo kung sinong gwapo. Nangangalaka lang naman. Sayang ang kabataan. Hindi mo lang nakapagtapos. Malamang, hanggang dyan na lang din ang mararating niya. Basura ang trabaho, di basura rin ang buhay. Totoo yan, sagot naman ni Tita Glo. Kaya nga hindi ko hinahayaang lumapit yung mga anak ko dyan kay Nino Baka mahawa pa sa malas. Tignan mo naman ang itsura. Palaging madungis. Parang hindi naliligo. Pangmamaliit pa nito. Bigla namang pumasok si Tita Merly sa kusina habang may dalang plato ng pansit na halos wala ng laman. Oh, Nino, tapos ka na ba dyan? Eto, ubusin mo tong pansit. Baka mapanis lang yan, sayang naman. Mas okay na rin to kaysa dun sa kinakain ninyo sa bahay ninyo. O kung meron ka ba talagang kinakain doon? Tinapon ni Tita Merly ang pansit sa isang plastic na mangkok sa tapat ni Nino. Sa kasamaang palad, tumilamsik ang ilan nito sa mukha tsaka damit ni Nino. Nagtawanan ng mga tiyahin niya na para bang nakakita ng isang magandang palabas. Ay, sorry, nadulas ang kamay ko. Pang-aasar ni Tita Merly. Bagay lang naman sa'yo yan. Mukha ka namang basahan. Pinunasan ni Nino ang mukha niya gamit ang likod ng kanyang kamay. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit. Salamat po sa pagkain, tita. Pero hindi na po namin kailangan to. Aniya sa malamig na tono.
Aba, ang yabang mo rin pala ah. May pagmamayabang ka na ba? Sigaw ni Tita Glo, nakakapasok lang din. Akala mo kung sino tong magaling. Utang niyong pa nga sa amin ng kuryente niya dahil hindi kayo makapagbayad. Isang buwan na kayong naputulan, 'di ba? Kung hindi pa dahil sa extension cord na pinahiram namin ng isang gabi para lang may ilaw kayo sa pagtulog, ay hindi pa kayo magkakailaw. Para na kayong mga daga sa dilim kung alam niyo lang. Binabayaran naman po namin ang share namin sa kuryente. Tita, sagot ni Nino. Kaya wala ho kayong karapatang isumbat sa amin yung mga yan. Walang karapatan? Ano binabayaran? Yung barya-baryan ninyong galing sa pangangalakal? Bayad ba yon? Kulang pa nga yun sa abala. Tungaw. Kaya lumayas na kayo rito sa kusina ko. Tapusin niyo na yan, tsaka umalis na kayo bago pa kayo makita ng iba pang bisita. Kaisipin nila, nagpapakain kami ng mga pulubi rito. Pagtataboy ni Tita Merly. Lumabas ang mag-ina na basang-basa ang damit ni Nino. Pagbalik nila sa kanilang kubo, wala silang ilaw. Tuluyan na talaga silang naputulan ng kuryente dahil sa laki ng utang na hindi nabayaran noon pa. At bago pa sila manalo sa loto, sinadya talaga nitong hindi bayaran para hindi magsuspetsya ang mga tao. Nay, hanggang kailan po ba natin titiisin to? Tanong ni Nino habang naghahanap ng kandila. May pera na tayo, Nay. Pwede na tayong lumipat ngayon kung gugustuhin natin. Nino anak, konting tiis na lang. Malapit na rin matapos ang bahay na pinapagawa mo, di ba? Gusto ko na kapag umalis tayo rito, tapos na ang lahat. Gusto ko makita nila yung totoo nating kalagayan sa oras na hindi na natin kailangang magpanggap. Malumanay na sabi ni Aling Bendia. Nagpatuloy ang ganoong sistema sa loob ng isa pang linggo. Araw-araw, pinaparamdam sa kanila ng mga kamag-anak nila na sila ang pinakamababang uri ng tao sa mundo. Minsan nga'y binabato pa sila ng balat ng prutas kapag dumadaan sila sa tapat ng bahay. Binansagan pa silang mag-inang malas sa kanilang barangay dahil sa kagagawa ng mga tiyahin niya. Habang nangyayari ang lahat ng to, si Nino ay palihim na nag-aayos sa kanilang pag-alis. Ang kaniyang mansyon na pinapagawa sa isang exclusive subdivision ay halos 90% nang tapos. Ang mga gamit na mamahalin ay isa-isa nang dinedeliver doon. Bumili na rin siya ng isang itim na SUV, isang Ford Everest, na nakaparada muna sa garahe ng isang kaibigang pinagkakatiwalaan niya sa kabilang bayan. Hapon na noon, habang naglalabas si Aling Bendia sa tapat ng kanilang kubo, dumating ang mga tita niya. Mukhang mainit ang ulo ng mga to, base sa ayos sa mga mukha nila. Buendia! Nasaan yung anak mo? Sigaw ni Tita Merly. May naghahanap sa kanya rito kanina, mga lalaki na ka-uniforme. Ano ba ginagawa ng batang yon? Baka naman kung anong illegal nang pinapasok niya na para lang magkapera? Wala pong ginagawang masama si Nino. Pagtatanggol ni Aling Bendia. Wala? Bakit parang hindi na siya madalas mangalakal? Saan siya kumukuha ng pabili ng pagkain niya, Aber? Baka naman nagnanakaw na yan, ha? Wag niyo kaming idadamay kapag pinasok kayo ng mga pulis dito. Dagdag pa ni Tita Glo. Eksakto na bang dumating si Nino mula sa labas at hindi na rin naman siya nagulat nang makita ang dalawang ginang doon. Bakit po, tita? Ano po ang kailangan ninyo? Ayan na palang dakilang magnanakaw, turo ni Tita Merly. Nino, sabihin mo nga ang totoo. Saan mo kinukuha yung pambili niyo ng bigas? Kasi balita ko, nakabili ka raw ng bagong sapatos. Kahit pa peke yan, saan galing ang pera mo? Pinagtrabahuhan ko po yun. Simpleng sagot ni Nino. Trabaho? Sino namang kukuha sa'yo? Basurero ka lang, Nino. Huwag kang magpanggap na may desente kang trabaho. Yung amoy mo, amoy basura pa rin. Panlalait ni Tita Glo. Biglang may narinig silang malakas sa busina mula sa kalsada. Isang itim tsaka kumikinang na SUV ang huminto sa tapat ng eskinita.
Lahat ng mga kapitbahay nila ay napatingin doon. Lalong-lalo na ang mga tita ni Nino na halatang kuryoso at animong nagulat din. Bihira lang ang ganong kagandang sasakyan sa lugar nila, kaya naman hindi nila naiwasang mapataas ang kilay. Sino yan? Baka bibili ng lupa ni na kapitan. Sagot ni Tita Merly na biglang nag-ayos ang kanyang buhok at nagbaka sakaling may mayamang lalaking lalabas. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Isang lalaking naka-uniforme ang lumabas, tsaka naglakad patungo sa kinaroroonan ni Nino. Yumuko ito ng bahagya kay Nino. Sir Nino, handa na po ang sasakyan. Nakahanda na rin po lahat sa lilipatan ninyong bahay. Saad ng driver sa harap ng lahat. Natigilan ng lahat. Ang ingay ng paligid ay biglang napalitan ng nakangiting katahimikan. Ang mga tita ni Nino ay literal na napanganga. Ang kanilang mga mata ay parang lalabas sa kanilang sockets dahil sa gulat. Sir, Nino? Anong sir? Nauutal na tanong ni Tita Merly. Hindi naman sumagot si Nino at sa halip ay tumingin lang siya sa kanyang nanay. Nay, halika na po. Tapos ng pagpapanggap natin dito. Mag-impake na po kayo ng kaunti. Iwan na natin ang lahat ng hindi natin kailangan dito. Saad ni Nino. Sandali lang, Nino. Buendia, ano ba to? Anong kalokohan to? Habol ni Tita Glo, habang nakatingin sa mag-ina na pumasok sa loob ng kubo. Paglabas ni Nino at saka Aling Buendia, bitbit lang nila ang isang maliit na bag na may lamang mga dokumento at saka ilang mahahalagang alaala. Naglakad sila patungo si SUV. Habang naglalakad, dumaan sila sa tapat ni na Tita Merly tsaka Tita Glo na hanggang ngayon ay hindi pa rin makagalaw sa kinatatayuan nila dahil sa sobrang gulat. Nino, Buendia, saan kayo pupunta? At sino may-ari ng sasakyan na yan? Tanong ni Tita Merly na ang boses niya ay wala nang dati nitong yabang. Tumingin si Nino sa kanila ng diretsyo. Sa amin po, tita. Tsaka ang bahay na pinapagawa namin. Tapos na. Doon na po kami titira. Simpleng sagot ni Nino. Paano? Paano kayo nagkaroon ng ganyan? Tanong ni Tita Glo. Hindi na po importante yon, sagot ni Nino. Ang mahalaga, napatunayan niyo sa amin kung sino kayo. Salamat po sa lahat ng tinapay na binigay niyo noon. Lalo na, yung may amag. Pumasok si Nino at saka si Aling Buendia sa loob ng SUV. Yung driver ay sinarado ang pinto para sa kanila. Habang umaandar ang sasakyan palayo, nakita ni Nino sa side mirror ang kanyang mga tita na naiwang tulala sa tapat ng luma nilang kubo. Habang nilalaman sila ng alikabok na iniwan ng humaharurot na sasakyan. Malamig ang aircon sa loob ng SUV. Isang pakiramdam na bago sa balat ni Aling Buendia. Nakatingin lang siya sa labas ng bintana habang mabilis na nagbabago ang tanawin. Mula sa masisikip na eskinita tsaka gabundok ng mga basura hanggang sa malalawak na kalsada tsaka matataas na building. Hawak ni Nino ang kamay ng nanay niya. Ramdam niya ang panginginig nito. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa halo-halong emosyon na dulot ng biglaang pagbabago ng kanilang mundo. Nay, okay lang po ba kayo? Tanong ni Nino habang pinagmamasan ng kanyang nanay na para bang takot huminga ng malalim dahil baka magising siya sa isang napakagandang panaginip. Anak, parang hindi totoo. Parang kanina lang. Tinitingnan ko lang mga butas sa bubong natin habang iniisip ko anong uulamin natin. Tapos ngayon ganito na. Sagot ni Aling Buendia na ang boses ay nanginginig pa rin. Totoo to, Nay. Tsaka dito pa lang mag-uumpisa lahat. Pangako pa ni Nino sa kanya. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang napakalaking gate na gawa sa bakal. May mga gwardyang naka-uniforme na may bitbit na mga checklist.
Pagkakita sa plaka ng sasakyan ni Nino, agad silang sumaludo tsaka binuksan ang gate. Ito ang exclusive subdivision kung saan pinagawa ni Nino ang mansyon nila. Bawat bahay sa subdivision na yon ay parang isang palasyo. Tsaka ang mga kalsada ay malinis tsaka napapaligiran ng mga puno. Hindi kalaunan ay pumasok ang SUV sa isang driveway na gawa sa mamahaling bato. Sa dulo nito ay nakatayo ang isang malaking mansyon na may 2 palapag, malaking salamin na bintana, tsaka isang malawak na garden. Andito na po tayo, Nay. Ito ng bahay na pinagawa ko, sabi ni Nino. Pagkababa nila, sinalubong sila ng ilang mga kasambahay na kinuha ang maliit na lang bag. Pagpasok sa loob, lalo pang namangha si Aling Buendia. Ang sahig ay gawa sa puting marble na pwedeng-pwede mong gawing salamin. Sir Nino, Ma'am Buendia. Welcome po. Bati ng isang babaeng naka-uniforme. Siya, si Manang Celia, ang kinuha ni Nino na mayordoma. Nakahanda na po ang merienda niya sa dining area. Dinala sila ni Nino sa isang mahabang hapagkainan na gawa sa Nara. Doon, nakahain ng iba't ibang uri ng pagkain. Freshly baked na tinapay, mainit na tsokolate, tsaka mga prutas. Nay, simula ngayon, wala na tayong itatagong lumang gamit mula sa dati nating buhay. Pinatapon ko na po lahat ng mga dinala nating lumang damit tsaka basahan. Sabi ni Nino habang pinapanood ang kanyang nanay na hinahawakan ng malambot na tela ng table napkin. Pero Nino, sayang naman ang iba doon. Nay, wala pong sayang doon. Panibagong simula po to. Gusto ko, bawat sulok ng buhay ninyo ngayon, iba na sa nakasanayan natin noon. Putol ni Nino. Pagkatapos kumain, dinala niya ang kanyang nanay sa master's bedroom. May malaking walk-in closet na puno ng mga bagong damit. Duster na gawa sa magandang tela, tsaka iba-iba pang damit na nun lang nakita ni Aling Buendia. Sa ibabaw ng vanity mirror, may ilang maliliit na velvet box. Binuksan ni Nino ang mga kahon. Kumislap ang mga alahas. Isang gintong kwentas na may pendant na diamonds, mga hikaw, tsaka isang relong mukhang mamahalin. Para sa inyo po ito, Nay. Isuot niyo po. Saad ni Nino, sabay sukbit ng pakita ng alahas kay Aling Buendia. Naiyak naman si Aling Buendia habang sinusukat ang kwentas. Anak, sobra-sobra naman to. Isang perasong hikaw lang nito. Baka katumbas na ng 1 taon nating pangangalakal noon. Nay, hindi na natin kailangang magbilang ng barya. Tapos na tayo doon. Sagot ni Nino. Pagkatapos noon, dinala ni Nino ang kanyang nanay sa kusina. Pero hindi ito basta-bastang kusina lang. Punong-puno ito ng mga magagandang appliances na hindi pa nila kailanman nakita. May nakita rin silang chef doon na noong mga oras na yon ay nagtatrabaho tsaka nagluluto. Nay, eto nga po pala si Chef Marcos. Siya yung personal chef natin magmula ngayon. Siya na rin ang bahala sa lahat ng kakainin natin, mula almusal hanggang hapunan. Lahat ng sangkap na gagamitin niya, gusto ko bago tsaka sariwa. Hindi na tayo makakatikim ng panis. Hindi na tayo makakakita ng inaambag na pagkain. Lahat ng ihahain dito, pang world class na. Proud na sabi pa ni Nino. Yumuko si Chef Marcos at matamis na ngumiti sa mag-ina. Good afternoon po, Ma'am Buendia. Ano pong gusto ninyo para sa hapunan? Meron po tayong fresh salmon o kaya naman ay tenderloin steak kung gusto ninyo. Napatitig lamang si Buendia sa kanya bago bahagyang napaisip. Kahit ano po, basta wag lang po yung matigas. Natawa ng bahagya si Nino. Nay, kahit na anong piliin ninyo, malambot tsaka masarap yan. Magpahinga na po muna kayo sa kwarto ninyo. May bathtub po doon. Pwede po kayo magbabad sa mainit na tubig para mawala yung pagod ninyo sa loob ng maraming taon. Saad ni Nino. Habang paakyat ang kanyang nanay, nananatili si Nino sa sala.
Tumingin siya sa paligid ng kaniyang mansyon. Ito ang bunga ng isang 20 pesos tsaka ng napakaraming luha nila sa eskinitang yon. Pero sa kabila ng lahat ng karangyaan na meron sila ngayon, alam ni Nino na may mga unfinished business pa siya. Tinawagan niya ang kanyang trusted assistant na si Paulo. Paulo, kamusta yung pinapagawa ko sa lumang lugar namin? Sir, tuloy-tuloy po yung construction. Wala ako nakakaalam kung sinong may-ari pero nagtataka na yung mga tao kung bakit biglang may tinatayong malaking building malapit sa inyo doon. Sagot ni Paulo sa kabilang linya. Mabuti. Siguraduhin mong walang makakalabas sa impormasyon. Tsaka, yung tungkol sa mga tita ko, balitaan mo ako sa bawat kilos nila. Gusto kong malaman kung ano ang mga sinasabi nila ngayong wala na kami doon. Utos ni Nino. Copy, sir. Sa ngayon po yung balita sa kanila, gulat na gulat pa rin sila. May mga usap-usapat din silang pinapakalat, sir. Sabi nila, baka kung saan-saan daw galing yung pera ninyo. Sabi ni Paulo. Ngumisi naman si Nino. Hayaan mo silang mag-isip. Hayaan mo silang malunod sa sarili nilang mga hinala. Sa tamang panahon, ako mismo ang magbibigay sa kanila ng sagot. Ibinaba ni Nino ang phone tsaka lumabas sa veranda. Nakita niya ang view ng buong subdivision. Napakatahimik. Napakalayo sa ingay ng bangayan ng mga tita niya tsaka sa amoy ng basurang nakasanayan niya. Kinuha niya ang isang baso ng wine tsaka tinaas to na para bang nagpapasalamat sa langit. Para sa'yo, Tatay. Tsaka para sa lahat ng hirap na nanay. Bulong niya. Nang gabing yon, natulog si Nina sa isang kama na kasing lambot ng ulap. Wala na yung kagat ng mga niknik tsaka lamok sa balat nila. Wala na yung tulo ng ulan mula sa bubong sa tuwing umuulan na nakasanayan niya na. Pero sa kanyang panaginip, nakikita pa rin niya ang sarili niyang hawak ang isang inaamag na tinapay habang pinagtatawanan ng kanyang mga kamag-anak. Nagising siya ng maaga tsaka agad pinuntahan ng nanay niya. Nadatnan niya ito sa garden. Nakasuot ng bagong duster na siya rin mismo ang bumili at masayang tiningnan ang mga bulaklak. Nay, masaya po ba kayo rito? Tanong ni Nino. Sobrang saya, anak. Pero alam mo ba, minsan naisip ko, nasa na kaya sila? Galit pa rin kaya sila sa atin? Tanong ni Aling Buendia. Huwag niyo na po silang isipin, Nay. Ang isipin niyo na lang po, kung anong kulay ng bag na gusto niyong bilhin mamaya pag pumunta tayo sa mall. Isasama natin si Aling Tiktika. Papasundo ko siya sa driver natin. Bibigyan natin siya ng balatong hindi niya malilimutan. Sabi ni Nino. Napangiti si Aling Buendia sa narinig. Yun. Yun ang gusto ko, anak. Yung matulungan ng mga taong hindi tayo tinalikuran nung tayo'y walang-wala. Gagawin natin yan, Nay. Pero bago yon, kailangan muna nating i-enjoy yung breakfast na niluto ni Chef. Tara na po sa loob. Aya ni Nino. Habang kampante tsaka payapa ang buhay ni Nino tsaka Aling Buendia sa loob ng kanilang bagong mansyon, para bang isang malakas na bagyo naman ang dumating sa dati nilang lugar sa Eskinita. Hindi na mapakali ang mga tao sa Eskinita, lalo na ang mga tita ni Nino na sina Tita Merly tsaka Tita Glo. Simula nang makita nilang sinundo ng isang SUV ang mag-ina, hindi na sila tinantanan ng matinding kuryosidad na humantong na sa kung ano-anong malisyosong chismis. Sa tapat ng tindahan ni Aling Bagoy, nag-uumpukan ng mga magkakapitbahay. Tsaka syempre, yung magkakapatid na Merly tsaka Glo, ang bida sa usapan. Hawak ni Tita Merly ang kanyang cellphone habang nakasimangot na nakatingin sa screen. Aba, tingnan niyo tong si Nino. Biglang nawala na lang ng parang bula. Tapos may SUV pang nalalaman. Saan naman kukuha ng pambili ng ganong sasakyan ng batang yon? Isipin nyo kahit magbenta pa siya ng 1 toneladang bakal araw-araw, aba hindi niya mabibili kahit yung gulong nun. Pasigaw na sabi ni Tita Merly para marinig ng lahat.
Totoo yan, Merly. Pagsang-ayon naman ni Tita Glo. Habang nagpapaypay na mabilis. Kaya nga yung usap-usapan dito sa atin, baka pumasok raw sa sindikato ang batang yon. Alam niyo naman, madaling kumita ng pera sa masamang paraan. Baka drug lord na yan si Nino. O kaya biglang yumaman. Sino ba namang matinong kumpanyang kukuha sa isang basurerong hindi man naman nakapagtapos ng pag-aaral? Kaya nga palagi siyang wala nito mga nakaraang linggo, diba? Tsaka palaging may kausap sa phone na palihim. Dagdag pa ng isang kapitbahay na nakikisaw-saw rin sa usapan. Nakakatakot naman. Baka madamay tayo rito kapag niraid sila ng mga pulis. Dapat nga siguro i-report natin yan. Sabi ni Tita Merly, pero sa loob-loob niya, higit pa sa takot ang nararamdaman niya. Inggit na inggit siya. Hindi niya matanggap na ang batang dati pinapakain lang nila ng tira-tira tsaka inaamag na tinapay, abay mas mayaman na ngayon kaysa sa kanilang lahat. Pero nagbago ang ihip ng hangin ng isang hapon, may nakakita kay Nino na isang balita sa internet. Isang blogger nakakuha ng impormasyon tungkol sa nag-iisang nanalo ng 350 million pesos sa loto. Kahit na hindi pinakita ang mukha ni Nino sa TV, kumalat ang balita sa kanilang barangay na ang numerong tumama ay ang petsa ng pagkamatay ng tatay ni Nino. Doon na nagdugtong-dugtong ang kwento sa isip ng mga tita niya. Loto? Nanalo siya sa loto? Sigaw ni Tita Glo nang mabalitaan to. 350 million! Diyos ko, Merly! Ang daming pera nun! Biglang nagbago ang tono ng magkapatid. Ang dati nilang panlalait ay napalitan ng panghihinayang tsaka biglang pagmamahal sa pamangking ni minsan ay hindi malang nila inalagaan. Agad silang nag-check ng Facebook para hanapin ang account ni Nino. Pero dahil naka-private to, sa mga wall na lang nila sila nagparamdam. Nag-post si Tita Merly ng isang picture ng kanilang pamilya noong bata pa si Nino, na halos hindi naman kasama ni Nino sa frame. Nilagay niya sa caption na, "Family is everything. No matter what happens, blood is thicker than water. Miss you, Buendia and Nino. Sana dalawin niyo kami rito sa dati nating bahay. #family-love. #blessed. #humble beginnings." Hindi rin napatalo si Tita Glo. Nag-post din siya ng quote tungkol sa pagpapatawad tsaka pagbabalik loob sa pamilya. Gaya ng, ang tunay na kayamanan ay yung pamilyang hindi ka tatalikuran sa oras ng kagipitan. Proud of you, my nephew Nino. Alam ko namang magtatagumpay ka dahil tinuruan ka namin ng mabuting asal. Nang makita ni Nino ang mga post na to, habang nagre-relax sa kanyang veranda, napangisi na lamang siya. Ngayon, blood is thicker than water na. Nung mahirap kami, parang tubig lang na itinapan sa kanilang tingin nila sa amin. Bulong niya sa sarili. Pero hindi lang basta social media posts ang ginawa ng mga tita niya. Dahil sa laki ng problema nila sa pera, nagsimula na silang mag-chat ng direkta kay Nino. Yung totoo niyan, si Tita Merly ay baon sa utang sa isang lending company tsaka may banta na siyang makakasuhan ng estafa dahil sa tumalbog na tseke na ginamit niyang pambayad sa kanyang mga luho noong akala niya ay mayaman pa siya. Nino anak, pamangkin. Panimulang chat ni Tita Merly sa messenger. Kamusta na kayo na Buendia? Miss na namin kayo rito. Pasensya na ha kung medyo naging masungit si tita nung huli nating pagkikita. High blood lang ako noon dahil sa init ng panahon. Tsaka sa dami ng bisita. Alam mo naman, mahal na mahal kita. Hindi nag-reply si Nino. Maya-maya, sumunod naman ang chat ni Tita Glo. Nino, baka naman pwedeng makahiram ng kahit konti lang. Alam mo naman yung sitwasyon ko. Yung pinsan mo si Junior, kailangan ng pambayad sa tuition, nakakahiya naman pero ikaw lang inaasahan namin ngayon. Sabi nga nila, kapag mayaman na yung isa, dapat diba, hilahan pataas, lahat, diba? Na hindi pa rin sumasagot si Nino, naging desperado na si Tita Merly.
Nagpadala siya ng mahabang message na puno ng pagpapaawa. Nino, parang awa mo na oh. May warrant of arrest na ako dahil sa estafa. Kailangan ko ng 500,000 para masettle yung utang ko. Kung hindi ako makakabayad sa 1 linggo, makukulong ako. Maaatin mo bang tita mo na nag-alaga sa'yo mabulok sa kulungan? Isipin mo yung nanay mo, siguradong malulungkot yun kapag nalamang nasa kulungan ako. Binasa ni Nino ang mensahe habang kumakain ng steak na niluto ni Chef Marcos. Nay, tingnan niyo tong chat ni Tita Merly. Sabi niya sabay abot ng phone sa kanyang nanay. Binasang maigi ni Aling Buendia ang chat. Nako Nino, makakasuhan pala siya ng estafa. Abay kawawa naman ang tita mo. Nay, naalala niyo po ba yung ginawa nila ng huling fiesta doon? Nung nagmakaawa tayo para lang sa konting ulam pero pinagtabuyan tayo kasi nakakahiya raw tayo sa mga bisita nila. Sinabihan pa nga ako magnanakaw ng mga yon tsaka pabigat. Tapos ngayon, hihingi sila ng tulong sa akin. Paalala ni Nino. Napupuntong hininga naman si Aling Buendia. Alam ko anak, di ko naman nakakalimutan yon pero tita mo pa rin siya. Nay, hindi ko naman sila tatalikuran ng tuluyan pero hindi ko na sila bibigyan ng pera ng ganun lang kadali. Gusto kong matuto sila. Hayaan nating maramdaman nila yung kaba na naramdaman natin nung hindi natin alam kung saan tayo kukuha ng kakainin bukas. Seryoso ang sabi ni Nino. Hindi nagtagal nagsend din ng picture si Tita Glo ng kanilang sirang bubong tsaka ng kanilang rice dispenser na walang laman. Nino, wala na kaming makain. Magsama naman ng tadhana. Kayo ang daming pera. Kami dito ay nagtitiis sa asin. Baka naman pwede kahit pang grocery lang o kahit 20 mil lang, Nino. Maliit na bagay lang naman yan sa 350 million mo. Napailing si Nino bago na pangisip. 20 mil. Nung 20 pesos nga lang hinihingi ko sa kanila para sa tinapay. Ipinagdamot pa nila. Ngayon 20 mil na lang. Maliit na bagay lang. Sa kabila ng mga chat tsaka posts, hindi nagpakita si Nino. Pinabayaan niya lang silang magmakaawa sa inbox niya. Sinadya niyang huwag mag-scene para lalong kabahan si Tita Merly sa kanyang kaso. Gusto ni Nino na maranasan nila ang mawalan ng tulog dahil sa kawalan ng katiyakan. Habang ang mga tita niya naman ay nagkukumahog humanap ng paraan para makontak siya. Si Nino naman ay abala sa pagpaplano para sa birthday ni Aling Buendia. Gusto niya tong gawing magarbo. Isang selebrasyon na hindi lang basta-basta party. Paulo, tawag ni Nino sa kanyang assistant. I-book mo na yung hotel para sa birthday ni nanay. Tsaka siguraduhin mong yung mga tita ko makatanggap ng VIP invitation. Gusto kong nandun sila. Gusto kong makita nila ang lahat ng pinagdadamot nila sa amin noon. Abot kamay na namin ngayon nang higit pa sa inaakala nila. Copy sir, ipapadala ko na yung mga invitation sa pamamagitan ng courier para talaga hong formal. Sagot ni Paulo. Nakangiti si Nino habang tinitingnan ang listahan ng mga bisita. Alam niya ang sa sandaling matanggap ng mga tita niya ang invitation. Iisipin ng mga to na naka-jackpot na sila dahil bibigyan na sila ng pera. Pero, ang hindi nila alam, may iba pang pinaplano si Nino para sa kanila. Yung sumunod na linggo ay naging puno ng pagpapahirap para sa pamilya ni na Tita Merly tsaka Tita Glo. Halos hindi sila makatulog dahil sa banta ng kaso tsaka sa laki ng kanilang mga utang. Pero ang matinding kaba ay biglang napalitan ng abot-langit na tuwa. Nang isang umaga, isang nakamotorsiklong courier ang huminto sa tapat ng kanilang mga bahay. May bitbit itong malalaking kulay gold na sobre na may tatak ng isang sikat na hotel sa Maynila. Aba, Merly, ito na yata ang sagot sa mga panalangin natin! Sigaw ni Tita Glo habang nagtatatakbo patungo sa bahay ng kapatid. Bitbit ang kanyang sariling sobre. Nagmamadaling binuksan ni Tita Merly ang sobre
Ang invitation card ay gawa sa mamahaling papel. May mga bordadong ginto sa gilid. Tsaka nakasulat ang pangalan nila bilang mga special VIP guests. Glo, inimbitahan tayo ni Nino sa birthday ni Buendia. Doon daw sa hotel sa Maynila, isipin mo, sa hotel na yun tayo magse-celebrate. Sabi ko na nga ba, hindi tayo matitiis ng dalawang yun. Tuwang-tuwang sabi ni Tita Glo. VIP tayo, Merly. Ibig sabihin yan, siguradong may inihanda silang malaking sobre para sa atin. Baka doon na ibigay ni Nino yung pambayad mo sa estafa, tsaka yung pampaaral ko naman kay Junior. Nakita mo naman yung invitation, di ba? Sobrang garbo, di ba? Ibig sabihin yan, bariya na lang sa kanilang milyon-milyon. Dahil sa excitement, agad na naghanda ang mga tita niya. Kahit baon sa utang, nanghiram pa rin sila ng pera sa mga kapitbahay para pambili ng mga bagong damit, pang-alis, tsaka pang-makeup. Kailangan magmukha tayong mayaman, Glo. Hindi tayo pwedeng magmukhang kawawa doon, ano? Dapat, pantay tayo sa kanila para hindi tayo maliitin ng mga ibang sosyal na bisita ni Nino. Sabi ni Tita Merly habang pumipili ng pinakamatingkad na pulang tela sa palengke. Dumating yung araw ng celebration ni Buendia. Pagbaba ni na Tita Merly tsaka Tita Glo sa taxi, agad silang umasta na akala mo ay mga tunay na donya. Naglakad sila ng nakataas ang noo. Bit-bit ang mga peking designer bags na binili pa nila sa bangketa para lang magmukhang sosyal. Tingnan mo to, Glo, ang ganda ng lobby. Dito tayo dapat tumatambay hindi doon sa eskinita. Bulong ni Tita Merly habang tinitingnan ang malalaking chandelier. Pagdating nila sa pinto ng hotel, hiningi ng bouncer ang kanilang invitation. This way po, ma'am. Kayo po pala yung pamilya ni Sir Nino. May special table po na inilaan para sa inyo sa harapan. Magalang na sabi ng staff. Lalong lumaki ang ulo ng magkapatid. Nakita mo yon? Special table daw sa harap. Ibig sabihin, tayong pinaka-importante dito. Sabi ni Tita Glo habang kumakaway sa ilang kakilalang nakita rin doon na karamihan ay mga dati ring kapitbahay na tinulungan ni Nino. Pagpasok nila sa loob, halos malula sila sa ganda ng mga designs. Yung buong hall ay puno ng sariwang bulaklak na ang bangoy amoy mamahalin. May orkestra pa na tumutugtog ng music. Bawat table ay may mga baso tsaka gintong kubyertos. Pero ang pinakaagaw pansin ay ang stage, kung saan nakaupo si Aling Buendia sa isang upuan na parang trono. Suot ni Aling Buendia ang isang magandang gown na gawa ng isang sikat na designer. Nakasuot siya ng mga alahas na kumikinang sa bawat galaw niya. Sa tabi niya ay nakatayo si Nino, nakasuot ng isang maayos tsaka pasadyang tuxedo. Buendia, Nino! Sigaw ni Tita Merly habang papalapit sa stage. Pilit na pinapakita ang kanyang pinakamalaking ngiti. Happy birthday, Buendia! Ang ganda mo ngayon, parang hindi ka tumanda. Tumayo si Aling Buendia tsaka ngumiti ng tipid. Salamat, Merly. Glo, mabutit nakarating kayo. Aba, syempre naman, hindi namin palalampasin ang birthday ng paborito naming kapatid. Sabi ni Tita Glo. Sabay beso kay Aling Buendia na akala mo naman ay laging malapit ang loob nila noon. Nino, ang gwapo mo naman ngayon, anak. Sabi ko na nga ba't magiging successful ke? Kitang-kita ko na yan sa'yo nung bata ka pa lang. Tiningnan sila ni Nino mula ulo hanggang paa. Salamat po, tita. Maupo na po muna kayo doon sa table ninyo. Marami pa tayong pag-uusapan mamaya. Oo naman, Nino. Maghihintay kami. Alam mo naman, may mga importante kayong kailangang isettle, di ba? Pangungulit pa ni Tita Merly na tinutukoy ay ang kanyang mga utang. Huwag po kayo mag-alala, tita. Nakaready na po ang lahat para sa inyo ngayong gabi. Makahulugang sagot ni Nino bago bumalik sa pag-aasikaso sa ibang bisita. Hindi kalaunan ay nagsimula na ang party at nagsimula na ring ihain ang mga pagkaing hindi man lang kayang basahin ni na Tita Merly ang pangalan. May caviar, may steak,
Tsaka may mga dessert na parang mga obra maestra. Habang kumakain, hindi naman mapigilan ng magkapatid na mag-usap tungkol sa inaasahan nilang pera. Glo, tingnan mo yung pagkain. Ang mahal siguro nito, no? Isipin mo, kung ganito sila kagasa sa party, aba siguro bilyon na yung pera ngayon ni Nino. Sabi ni Tita Merly habang sumisimsim ng wine. Siguradong bibigyan niya ako ng 1,000,000 mamaya. 1,000,000 lang naman. Barya lang yan sa kanya, diba? Sana ako rin. Sagat pa ni Tita Glo. Kailangan ko rin ng pamparenovate ng bahay eh. Hindi na pwedeng si Eskinita pa rin tayo nakatera habang sila nasa mansyon na. Dapat bilhan din tayo ni Nino ng bahay sa subdivision nila. After all, kamag-anak pa rin natin sila kaya kung anong meron sila dapat meron din tayo. Habang nagpapakasasa ang mga tita sa pagkain tsaka pangarap, si Nino naman ay tahimik lang na nagmamasid mula sa malayo. Nakita niya kung paano makipag-usap ang mga tita niya sa ibang bisita. Kung paano silang magmalaki na sila ang nagpalaki kay Nino. Tsaka kung paano nila sinabing sila ang dahilan kung bakit successful na siya ngayon. Ang kakapal talaga ng mukha nila, no, sir, no? Bulong ni Paolo na sa tabi naman ni Nino. Hayaan mo lang sila, Paolo. Hayaan mong isipin na lang nanalo na sila. Mas masarap yung bagsak kapag mataas ang kumpiyansa. Sagot ni Nino. Maya-maya'y umakyat ang MC sa stage. And now, for the most awaited part of the evening. Ang ating butihing host na Sir Nino ay may special message tsaka surprise para sa kanyang pamilya. Nagtinginan sina Tita Merly tsaka Tita Glo. Inayos nila ang kanilang mga damit tsaka nag-retouch ng lipstick. Handa na silang tawagin sa stage para tanggapin ang inaasahan nilang balato. Ang buong hotel ay tumahimik at animong hinihintay ang susunod na mangyayari. Ang mga spotlight ay nakatutok kay Nino habang hawak niya ang mic. Ang kanyang mukha ay seryoso pero may bakas ng isang planong matagal niya nang binuo sa kanyang isipan. Magandang gabi sa inyong lahat. Ngayong gabi, hindi lamang ito tungkol sa birthday ng nanay ko. Ito rin ay tungkol sa pagbabalik tanaw sa kung saan kami nanggaling. At higit sa lahat, gusto kong pasalamatan ng mga taong naging bahagi ng paglalakbay namin. Yung mga taong nagbigay sa amin ng inspirasyon para magsikap sa buhay. Napangitian ng malapad si Tita Merly. Tayo na yan, Glo. Eto na. Bulong niya ng malakas. Pero ang sumunod na sinabi ni Nino ay nagpatahimik sa kanilang dalawa. Gusto ko pong tawagin ng mga tita ko, sina Tita Merly tsaka Tita Glo, para samahan ako dito sa stage. Meron ho akong inandang espesyal na handog para sa inyo na hindi niyo po malilimutan. Tumayo ang dalawa na para bang mga special guests talaga. Naglakad sila ng may poise papunta sa stage habang nagpapalakpakan ng mga tao hanggang sa nandun na nga sila. Nakatayo sa gitna ng stage sina Tita Merly tsaka Tita Glo. Habang si Nino naman ay napagitnaan nila. Ang mga ngiti nila ay abot tenga. Tsaka panaka-naka pa silang kumakaway sa mga bisita na para bang mga kandidata sa beauty pageant. Pakiramdam nila ay sila ang bida sa gabing iyon. Yung mga spotlight ay nakatutok sa kanila, tsaka sa paningin nila. Bawat kislap ng camera ay hudyat ng paparating na swerte. Nako Nino, nag-abala ka pa. Pabebe pang sabi ni Tita Glo sa mic habang tumatawa ng mahinhin. Hindi mo naman kailangan gawin to sa harap ng maraming tao pero sige. Dahil mapilit ka, tatanggapin namin kung ano man yung inahanda mo. Oo nga naman, Nino. Dagdag pa ni Tita Merly habang hinahawakan ng braso ng pamangkin. Alam mo naman na kahit anong mangyari, pamilya pa rin tayo. Yung mga hindi pagkakaunawaan noon, kalimutan na natin yun. Ang mahalaga, narito tayo ngayon. Sama-sama tayo sa tagumpay mo. Ngumiti si Nino. Pero ang ngiting yon ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Tama po kayo, tita. Pamilya nga tayo.
At dahil pamilya tayo, alam ko hindi niyo mamasamain kung magbabahagi ako ng konting kwento tungkol sa nakaraan natin. Sa harap mismo ng mga bisita namin ni Nanay, humarap si Nino sa mga bisita. Alam niyo ho ba, bago kami nagkaroon ng lahat ng ito, yung mansyon, yung sasakyan, tsaka ang party na to, naranasan namin ni Nanay ang sagad sa butong kahirapan. May mga araw na kahit isang butil ng bigas, wala kaming maisaing. May mga araw na yung mga inaasahan lang namin na yung tira-tirang pagkain ng ibang tao. Bahagyang naging uncomfortable sina Tita Marie tsaka Tita Glo. Nagpalitan sila ng tingin. Hindi nila inaasahan na pag-uusapan ng tungkol sa kahirapan sa gitna ng isang gantong klaseng party. Hapon noon, pagpatuloy pa ni Nino na ang boses niya ay malinaw tsaka umaalingaw-ngaw sa buong hotel. Fiesta sa amin. Amoy na amoy namin ang lechon na niluluto sa kabilang bahay. Gutom na gutom ang nanay ko kaya lumapit ako sa kamag-anak ko. Sa mga tita ko, kasama ko sila rito ngayon. Nakiusap ako sa kanila na baka pwede makahingi kahit konting ulam lang. Pero alam niyo ba kung anong sinagot nila sa akin? Tumahimik ang buong paligid. Yung mga bisita ay para bang nakikiramdam. Sinabihan nila akong pabigat. Sabi ni Nino habang nakatingin ng diretso kay Tita Merly. Sinabi nila na kaya kami mahirap ay dahil tamad kami. Tsaka hindi ako nag-aral na mabuti. Tinaboy nila ako na parang asong may galis dahil nakakahiya raw ako kapag nakita ako ng mga bisita nila. Pag uwi ko, alam niyo ba kung anong kinain namin para malagpasan lang ang araw na yon? Tinapay. Tinapay na may amag. Namutla si Tita Merly. Ang hawak niyang wine glass ay nanginginig na sa kanyang kamay. Si Tita Glo naman ay pilit na umiiwas ang tingin sa mga tao. At dahil espesyal ang gabing to, wika ni Nino. Naisip ko na hindi kompleto ang party kung walang pagkaing naging simbolo ng pagsisikap namin ni Nanay. Sumenya si Nino sa gilid ng stage. Lumabas ang 4 na waiter na may dalang malaking silver tray na may takip. Inilapag nila to sa lamesa ni na Tita Merly tsaka Tita Glo. Pag-angat ng takip, bumungad ang isang tray na puno ng mga pandesal na may itim-itim tsaka berdeng batek. Mukhang inaamag na tinapay. Napasinghap ang mga bisita. Ano yan? Bulong ng marami. Huwag kayong matakot, sabi ni Nino habang tumatawa ng bahagya. Special cake yan na inihanda ng personal chef namin. Mukhang inaamag na tinapay, pero masarap ang loob niyan. Inihanda ko to, lalo na para sa inyo. Tita Merly, tsaka Tita Glo. Para maalala nyo, ang ibinigay niya sa amin noon. Hindi naman makapagsalita ang dalawang tita nila sa gilid. Nakaramdam sila ng matinding hiya habang ang lahat ng mata ay nakatutok sa kanila. Ang mga taong kanina lang ay tinitingala sila bilang VIP ay nagsimula ng magbulungan. Ito ang tinapay na pinakain niya sa amin noon, sabi ni Nino. Nang wala kaming makain, ito ang naging hapunan namin. Habang kayo, nagpapakasasa sa lechon. Ngayon, inihahain ko to sa inyo sa harap ng lahat ng mga kaibigan tsaka kakilala ninyo. Masarap po ba ang itsura? Nino, anong ginagawa mo? Papulong na sabi ni Tita Glo na halos maiyak na sa hiya. Pinapahiya mo kami. Pinapahiya? Ulit ni Nino. Hindi ba't mas nakakahiya yung ginawa niya sa amin noon? Sinabihan niyo lang naman si Nanay na wala siyang kwentang ina dahil sa hindi niya ako mapakain. Sinabihan niyo akong basura. Pinanood niyo kaming magdusa habang ang kuryente namin. Pinutol niyo pa mismo dahil lang sa barya-baryang utang. Humarap si Nina sa lahat. Yung mga taong to,
Na inaangkin ngayon na sila ang nagpalaki sa akin tsaka nagturo sa akin ng mabuting asal, ay sila ring mga taong nandidiri sa amin nung kami nangangalakal pa lang. Sila ang mga taong nagsabi ngayon na blood is thicker than water. Pero nung kami nauuhaw, wala silang ibinigay kahit isang patak ng tubig. Lalong lumakas ang bulungan sa loob. Yung mga tita ni Nino ay gusto nang maglaho na parang bula. Bawat salita ni Nino ay parang sampal na paulit-ulit na tumatama sa kanilang pagkatao. Gusto niyo ng pera, diba? Tanong ni Nino habang kinukuha ang isang gintong sobre sa kanyang bulsa. Tita Merly, kailangan mo ng 500,000 para sa estafa mo. Tita Glo, kailangan mo ng pampagawa ng bahay tsaka pampaaral kay Junior. Inihanda ko na yung mga tseke para sa inyo. Biglang nagkaroon ng pag-asa sa mata ng dalawa. Talaga, Nino, ibibigay mo na? Tanong ni Merly na pansamantalang nakalimutan ng hiya. Ibibigay ko to. Pero bago yan, gusto ko munang kainin ninyo yung inaamag na tinapay na yan sa harap ng lahat. Gusto kong malasahan ninyo ang pait ng bawat segundo na pinagtabuyan nyo kami. Gusto kong maramdaman ninyo kung paanong lunukin ang dignidad para lang mabuhay. Natigilan ng dalawa. Tumingin sila sa cake na mukhang amag. Kahit cake lang to, ang simbolo nito ay masyadong mabigat para sa dalawa. Ang mga bisita naman ay naghihintay kung kakainin ba nila o hindi. Ano, tita? Di ba sabi niyo pamilya tayo? Di ba sabi niyo handa kayong gawin ang lahat para sa atin? Hamon ni Nino. Napayuko si Aling Buendia sa gilid. Hindi niya kayang tingnan ng mga kapatid niya sa ganong kalagayan. Pero hindi rin niya pinigilan si Nino dahil alam niyang ito ang kailangan para magising ang mga to. Kumuha ng isang piraso si Tita Merly habang nanginginig naman ng kamay. Isinubo niya ito habang tumutulo ang kanyang luha. Hindi dahil sa sarap, kundi dahil sa matinding kahihiyan. Sumunod din si Tita Glo na halos hindi na manguya ang cake dahil sa bigat ng kanyang dibdib. Habang kumakain sila, tinitingnan sila ng lahat ng may halong awa tsaka patidire. Sana, naging masarap ang merienda ninyo. Sabi ni Nino matapos silang maubos ang ting-iisang peraso. Ngayon, alam niyo na ang lasa ng paghihigante. Na hindi kailangang maging marahas. Yung pinakamasakit na paraan para turuan ng isang tao ay yung pakita sa kanila ang sarili nilang refleksyon. Inilapag ni Nino ang gintong sobre sa tray na may tira-tirang cake. Andito ang tulong na hinihingi ninyo, pero hindi ibig sabihin ito na okay na ang lahat sa atin. Binayaran ko lang bawat utang sa loob na sinisingil niya sa amin. Kahit wala naman talaga kaming utang sa inyo. Bumaba si Nino sa stage tsaka nilapitan ng kanyang nanay. Inalalayan niya itong tumayo. Tapos na ang party night. Uwi na tayo sa pansyon natin. Mas masarap matulog kapag alam mong wala ka ng kailangang patunayan sa mga taong hindi marunong rumespeto. Iniwan nila ang hotel habang ang mga tita nila ay nananatiling nakatayo sa stage habang hawak yung sobra pero punong-puno ng kahihiyan sa katawan. Bawat bisitang dumadaan sa kanila ay nag-iiwan ng mapanghusgang tingin. Pagkatapos ang matinding kahihiyan sa hotel, akala ni na Tita Merly tsaka Tita Glo ay tapos na ang lahat dahil hawak na nila ang gintong sobre. Iniwan ni Nino sa ibabaw ng tray ang cake. Paglabas nila ng hotel, mabilis silang nagtago sa isang sulok ng lobby para tingnan ang laman nito. Nanginginig ang mga daliri ni Tita Merly habang binubuksan ang sobre. Umaasa siya na sapat ang halagang nandoon para mabayaran ang kanyang utang sa estafa tsaka makapagsimula ng bagong buhay na malayo sa Escanita. Bilis, Merly, buksan mo na! Excited na bulong ni Tita Glo na pansamantalang nakalimutan ng iya dahil sa kislap ng inaasahang pera. Nang mabuksan ang sobre, hindi makapal na bundle ng pera o blankong tseke ang bumungad sa kanila. Sa halip,
2 peraso ng cheque ang nandon at bawat isa ay nakapangalan sa kanila. Tinitigan ni Tita Merly ang numero. 50,000? Bulalas ni Tita Merly na ang boses ay puno ng pagkadismaya. 50,000 lang to, Glo. Kulang na kulang to sa 500,000 utang ko. Isang buwan lang na pambayad to sa interest at saka sa mga bombay tsaka lending. Si Tita Glo naman ay napatingin din sa kanyang cheque. Pareho lang tayo, Merly. 50,000 lang rin ang sa akin. Sabi niya kanina, bibigyan niya tayo para sa utang natin tsaka para kay Junior, pero bakit barya lang to? Hindi sila makapaniwala. Para sa isang taong nanalo ng milyon-milyon, ang 50,000 ay parang barya lang na nahulog sa kalsada. Sa sobrang desperasyon tsaka galit na nahaluan ng hiya, napagdesisyonan nilang sugurin si Nino sa kanyang bagong mansyon. Kinabukasan, alam nila kung saan ito dahil sa mga chismis na nakalap nila tungkol sa subdivision kung saan yun na nga ito ngayon. Kinabukasan ay maagang dumating ang magkapatid sa gate ng subdivision. Pero gaya ng inaasahan, hinarang sila ng mga gwardya. Hindi po kayo pwedeng pumasok kung wala pong go signal mula kay Sir Nino. Matigas na sabi ng guard. Anong hindi pwede? Tita kami ni Nino. Pamilya niya kami. Sigaw ni Tita Merly habang nakikipagbaliyahan sa gate. Sabihin mo sa kanya, nandito ang mga tita niya. May warrant of arrest na ako, kailangan ko siya makausap. Dahil sa ingay nila, napilitan ng gwardya na tawagan ng intercom sa bahay ni Nino. Matapos ang ilang minuto, pinayagan din silang pumasok. Pero, kailangang ihatid sila ng security service ang subdivision hanggang sa pinto ng mansyon. Pagbaba nila sa harap ng bahay, lalong sumikip ang dibdib ni Tita Merly sa inggit. Ang laki ng bahay, ang ganda ng garden, tsaka may mga sasakyang nakaparada sa labas. Sinalubong sila ni Nina sa veranda. Nakaupo siya habang umiinom ng malamig na juice. Suot ang simpleng t-shirt pero bakas ang lamig sa kanyang pagkilos. Ang kanyang nanay na si Aling Bandia ay nasa tabi niya habang tahimik na nagdidilig ng mga halaman. Nino, ano tong ibinigay mo sa amin kagabi? Sigaw ni Tita Merly habang winawag-kayway ang cheque. 50,000? Alam mo namang makakasuhan ako ng estafa. Mawawalan kami ng bahay dahil sa isinangla ko yung titulo para lang makabayad sa ibang utang ko. Akala ko ba'y tutulungan mo kami? Nino, maawa ka naman sa amin. Dagdag pa ni Tita Glo. Sabay luhod sa harap ng pamangkin. Luluhod kami rito, huwag mo kaming pabayaan. Mawawalan kami ng matitirahan. Yung pinsan mo si Junior, baka tumigil sa pag-aaral. Alam naming marami ka namang pera. Milyon-milyon yun, Nino. Kahit 5 milyon lang hindi mo naman mararamdaman yun eh. Tumingin si Nina sa kanila nang walang emosyon. Tumayo kayo dyan. Huwag kayong mag-iskandalo sa tapat ng bahay ko. Hindi kami tatayo rito hanggat hindi mo dinadagdagan to. Giit ni Merly, na lumuhod na rin sa tabi ng kapatid. Ang mga luha nila ay halo ng takot tsaka pag-arte. Maawa ka sa dugo tsaka laman mo, Nino. Pinakain ka naman namin nun, diba? Pinakain niyo ako? Mahinahong tanong ni Nino. Pinakain niyo ako ng inaamag na tinapay. Habang kayo, nagkakasiyahan. Pinakain ninyo ako ng panlalait tsaka pangmamaliit sa loob ng maraming taon. Ang 50,000 na binigay ko sa inyo. Malaking halaga na yan. Pero Nino, di pa pamilya tayo. Yan ang palaging linya ninyo kapag kailangan ninyo ng pera. Putol ni Nino. Pero nung kami, ang kailangan ng pamilya, nasan kayo? Noong naputulan kami ng kuryente tsaka nakiusap si nanay, pinagtawanan niyo pa nga siya. Tapos ngayon hihingi kayo ng milyon? Bakit? Para panluhunan niyo ulit? Para makabili kayo ng mga damit tsaka alahas na ipangmamayabang niyo sa eskinita? Lumapit si Nina sa kanila tsaka kinuha ang cheque sa kamay ni Tita Merly. Ang pera na binigay ko sa inyo, sapat na yon.
para makabili kayo ng pagkain sa loob ng mahabang panahon. Kung matututo kayong magtipid. Sapat na yan para hindi kayo magutom. Gaya ng pagpapatulog niyo sa amin ng gutom noon. Pero hindi ko obligasyong bayaran ng mga utang ninyo na bunga ng kayabangan ninyo. Nina, parang awa mo na, makukulong ako. Iyak ni Tita Merly na ngayon ay totoong takot na. Kung makukulong ka dahil sa estafa, ibig sabihin, kailangan mong pagbayaran ng maling ginawa mo. Hindi ako ang solusyon sa mga pagkakamali ninyo. Sabi ni Nino. Muli niyang inabot ang tseke sa kanila. Kunin niyo yan. Yan ang huling perang matatanggap ninyo mula sa akin. Binigay ko yan dahil ayaw ni nanay na magutom kayo. Pero hanggang ngayon, doon na lang yan. Nino, tawag ni Aling Buendia na para bang naaawa na rin sa kanyang mga kapatid. Nay, huwag niyo na silang konsintihin. Sabi ni Nino sa kanyang nanay. Tinulungan na natin sila sa abot ng makakaya natin, na hindi natin sinisira ang sarili nating prinsipyo. Binigyan na natin sila ng isda, pero hindi ibig sabihin tayo pang magluluto nun para sa kanila. Humarap si Nino sa mga tita niya. Ang kanyang tinig ay naging seryoso at saka final. Yung perang yan, sapat na yan para sa basic needs ninyo. Huwag nyo nang gamitin sa sugal. Huwag nyo nang gamitin sa panlilibra sa mga taong hindi nyo naman kaibigan, at higit sa lahat, huwag na kayong lalapit sa amin kahit kailan. Gusto ko ng katahimikan para sa nanay ko. Tapos na ang obligasyon ko sa inyo bilang pamilya. Dahil matagal nyo nang pinutol ang ugnayang yon nung tinapon nyo kami sa kalsada. Tumayo ang dalawang tita na animong bagsak ang mga balikat. Ang mga mukha nila ay puno ng pagsisisi. Hindi dahil masama ang ugali nila, kundi dahil huli na ang lahat para makuha ang tiwala ni Nino. Hawak nila ang 50,000 na para sa kanila ay napakaliit. Pero sa totoo lang, ay malaking tulong na sana kung naging maayos lang ang trato nila sa mag-ina noon. Umalis na kayo, utos ni Nino. May mga security na maghahatid sa inyo palabas. At huwag ko na kayo makikita sa subdivision na to. Tsaka huwag nyo nang subukan na mag-post sa Facebook o mag-chat. Dahil nakablock na kayo sa lahat ng accounts ko. Habang naglalakad palayo ang mga tita niya, nakita ni Nino ang kanilang mga anino na para bang sumusuko na sa tadhana. Alam niyang mahihirapan sila. Alam niyang mawawalan sila ng bahay dahil sa mga utang nila, pero alam din niya na kailangan nilang matuto. Hindi pwedeng laging may sasalo sa kanila. Lalo na kung yung kamay na sumalo ay ang kamay na dati nilang tinatapakan. Nino anak, ayos lang ba yung ginawa natin? Tanong ni Aling Buendia habang pinagmamasa ng kanyang mga kapatid na sumasakay sa security van. Opo, Nay. Binigyan natin sila ng pagkakataon na mabuhay ng desente gamit ang perang yon. Kung paano nila yung gagamitin, nasa kanila na yon. Ang mahalaga, hindi natin sila hinayaang mamatay sa gutom, gaya ng ginawa nila sa atin. Pero kailangan nating lagyan ng hangganan lahat. Sagot ni Nino. Niyakap ni Nino ang kanyang nanay. Ramdam niya ang gaan ng kanyang loob. Ang bawat salita ng panlalait at tinanggap niya noon ay para bang nawala nakasabay ng pag-alis ng kanyang mga tita. Wala na siyang kailangang patunayan. Naging napakatahimik ng buhay ni Nino tsaka Aling Buendia pagkatapos ng huling paghaharap nila sa mga tita niya. Para kay Nino, ang pagpapaalis sa kanila sa kanyang mansyon ay ang huling tuldok sa isang napakahabang kwento ng pagdurusa nilang dalawa ng nanay niya. Wala na siyang nararamdamang galit, tanging kapayapaan na lamang. Pero sa kabila ng lahat ng karangyaan tinatamasa nila ngayon, alam ni Nino na hindi sapat ang nakaupo lang sila sa loob ng isang malaking bahay habang tinatamasa ang kanilang yaman. Gusto niyang gamitin ang kanyang swerte para sa isang bagay na mas malalim na kahulugan. Umaga na yon, habang nag-aalmusal sila ng mga sariwang prutas at mainit na kape na inihanda ni Chef Marcos, binuksan ni Nino ang usapan tungkol sa kanyang bagong project.
Nay, may naisip akong magandang negosyo para sa inyo. Alam ko namang hindi kayo sanay na walang ginagawa rito sa bahay eh. Paniwala ni Nino. Napangiti naman si Aling Buendia sa narinig. Totoo yan anak. Minsan nga hindi ako mapakali. Gusto ko ang tumulong sana sa paglilinis dito pero ayaw naman akong payagan ni na Manang. Ano ba yung naisip mo? Gusto ko po kayong bilhan ng sariling bakery, Nay. Pero hindi lang basta bakery na magbebenta ng tinapay ha. Ang naisip ko, gusto ko magtayo ng bakery na malinis talaga tsaka maganda. Magbebenta tayo ng tinapay. Pero ang naisip ko naman pagdating ng hapon, bago tayo magsarado, lahat ng natitirang sariwang tinapay, ipapamigay natin ng libre sa mga batang nangangalakal tsaka mga pamilyang walang makain. Paliwanag ni Nino. Kuminang ang mga mata ni Aling Buendia sa tuwa. Ang ganda ng ideya na niya, Nino. Yan ang gusto ko. Ayoko may makaranas ulit ng mga naranasan natin noon sa dati nating buhay. Hindi naman nag-atubili si Nino. Agad niyang binili ang isang lote sa bayan, tsaka nagpatayo ng isang malaking bakery. Kumuha siya ng bihasang panadero pero si Aling Buendia ang tumayo bilang manager. Tsaka minsan ay siya pang nagtitimpla ng mga palaman. Naging mabilis ang paglago ng negosyo dahil doon. Hindi lamang dahil masarap ang kanilang mga tinapay, kundi dahil sa advocacy ng mag-ina na tumulong sa kapwa. Dahil dito, unti-unting nakilala si Nino at Aling Buendia bilang mga philanthropist sa bayan nila. Hindi lang dahil basta bakery ang naitayo nila. Nag-donate din si Nino ng pondo para sa mga scholarship program sa kanilang dating barangay para ang mga batang katulad niya noon ay hindi na kailanganing huminto sa pag-aaral para lang mangalakal. Nagpatayo rin siya ng isang maliit na klinik na nagbibigay ng libreng gamot para sa mga mahihirap. At hindi lang yon, dahil marami pa siyang ginawa sa pera niya na alam niyang makakatulong sa iba. Isang araw, habang binibisita ni Nino ang kanilang bakery, nakita niya si Aling Tiktika na nakapila. Agad siyang lumapit dito at pinaupo ang matanda sa loob ng office ni Aling Buendia. Aling Tiktika, sabi ko naman sa inyo huwag na kayong pipila. Magpasabi lang kayo at ihahatid ng driver namin ang supply ninyo ng tinapay at grocery sa bahay ninyo. Sabi ni Nino, habang nag-aabot ng malamig na tubig. Nako Nino, nahihiya na ako sa inyo. Sobra-sobra na yung binigay niyo sa akin na puhunan para sa tindahan ko. Tapos ngayon, ayaw niyo pa akong pagbayarin dito sa bakery ninyo. Sagot ni Aling Tiktika, na may luha naman sa mga mata. Wala po yun, Aling Tiktika. Kayo lang pong tumulong sa amin nang walang-wala kami. Ang mangkok ng nilaga na binigay niya sa amin ng fiesta, hindi ko makakalimutan yon. At masigit pa sa milyon-milyon ang halaga ng pagmamalasakit ninyo sa amin. Sabi ni Nino na nagpapasalamat. Habang nag-uusap sila, nabanggit ni Aling Tiktika ang balita tungkol sa kanyang mga tita. Alam mo ba Nino, balita ko, tuluyan na daw na na-foreclose ang bahay ni na Merly tsaka Glo. Nakatira na lang sila ngayon sa isang maliit na paupahan sa kabilang barangay. Si Merly naman, nakakalaya lang dahil sa piyansa na kinuha niya mula sa natitirang pera mo. Pero hanggang ngayon, hirap na hirap pa rin silang mag-adjust sa buhay na walang luho. Tumango lamang si Nino bago ngumiti. Hayaan na po natin sila, Aling Tiktika. Binigyan ko na sila ng sapat na tulong para makabangon kung gugustuhin nila. Kung nasan man sila ngayon, desisyon na nila yon. Ang mahalaga, wala tayong pagkukulang sa kanila bilang tao. Lumipas ang mga buwan tsaka naging mas lalong makabuluhan ang buhay ni Nino. Sa tuwing na nakikita siyang bata na may bitbit na sako, nilalapitan niya to tsaka binibigyan ng pagkakataong makapag-aral o kaya naman ay binibigyan ng sapat na tulong para hindi na kailangang maghalungkat sa basura. Hapon na noon nang umuwi si Nino sa kanilang mansyon. Pagkatapos ng isang mahabang araw sa opisina, nadatnan niya ang kanyang nanay sa veranda. Gaya ng dati, masayang nagdidilig ng mga halaman. Ang mga bulaklak doon ay namumukadkad na ng husto. Pula at saka mababango. Kasing ganda ng buhay na tinatamasa nila ngayon. Lumapit si Nino, tsaka niyakap ang kanyang nanay mula sa likuran. Nay, pagod ba kayo?
Nako, hindi anak, masaya ako. Tinitingnan ko lang tong subdivision natin. Ang payapa, di ba? Minsan hindi ko pa rin lubos maisip na dito na tayo nakatira. Sagot ni Aling Buendia habang nakasandal ang ulo sa balikat ng anak. You deserve it, Nay. Deserve mo lahat ng meron tayo ngayon. Sabi ni Nino. Kinuha ni Nino ang isang baso ng malamig na juice mula sa lamesa tsaka humarap sa malawak na view ng kanilang garden. Nay, tingnan niyo yung langit. Ang ganda, no? Turo ni Nino sa papalubog na araw. Oo, anak. Sobrang ganda. Parang ang buhay natin ngayon. Sagot ni Aling Buendia. Huminga ng malalim si Nino tsaka uminom ng juice habang pinagmamasa ng kanyang nanay na masayang nag-aayos ng mga dahon. Alam ni Nino na nakuha niya na ang lahat ng gusto niya sa mundo. Hindi lang yung napanalunan niya sa loto, kundi ang pagkakataong makitang nakangiti ang kanyang nanay araw-araw nang walang inaalalang bukas. Nakangiti at nakapikit na tumingala si Nino sa langit. Hindi man naging maganda ang simula ng buhay nila, alam naman ni Nino na kahit papaano, alam niya sa sarili niyang nakabangon na rin sila. Marami siyang natututunan sa buhay at kabilang na nga roon na maging mabait sa lahat kahit minamaltrato ka na nila. Gumanti ka pa rin kahit konti lang. At dito na nga po nagtatapos ang kwento ni Nino. Kung kayo po ang nasa kalagayan ni Nino, ano po ang gagawin ninyo doon sa mga tiyahin niyang nang maliit sa kanila noong mga panahong walang-wala pa sila? Babalatuhan niyo rin ba or hindi na? Please share your comments, your thoughts, and your realization dyan sa ating comment section para mabasa ko. At siguro baka this weekend pwedeng tumaya na tayo sa loto. Malay natin, di ba? Malay lang naman. Swerte-swerte lang naman yan. Anyway, muli maraming salamat sa pagsama sa akin sa ating kwentuhan ngayong araw. At hanggang sa muli, mag-ingat ang lahat. God bless everyone and have a great weekend. Bye!